Dadako na po tayo sa message, sa proper message. So, ina-encourage ko po ng lahat na marami po tayo ditong upuan. Hinihimo ko po ng lahat. Kala Mami, sino ba nandiyan? Mami Jo, Mami Nerma, si Nanay, si Mami Yuki, si Sister Yuki. Andito na po tayo mo po para po mas maging maganda po tignan. Kasi best practice po yan ng mga Baptist. No? Pag pumasok po kayo ng Baptist, automatic yung nasa likod, late. Yung mga nasa unahan, maaga. Kaya yung mga Baptist, paunahan yan, ako sa unahan. Diba? Kahit late sila, ako sa unahan. Kakatulakan pa. Kala mo trip to Jerusalem. Nagtutulakan pa sa upuan eh. So, dito na po tayo, i-practice po natin sa mga teachers. After nyo dyan, ito po tayo sa unahan. At magpapaliwanag lang po ulit ako, baka sumamalog nyo sa akin. Ikaw talaga, Brother Lex, inalisan mo ng si Pastor. No, kaya po ako nandito ulit. Ako po inatasan ng Pastor na ako muna yung mag-handle ng worship service. No, labag man sa loob ko, masaya ako. Wala talaga akong choice kundi sumunod sa ating Pastor. No? Sabi nga natin ng Bible, binigyan tayo ng Diyos, ng Pastor na magli-lead sa atin. No? Kaya kailangan natin sundin. Masaya man, na malungkot, no? Kailangan pa din natin sumunod sa Panginoon. At ako po yung inatasan ni Pastor na mag-message. No, again, hindi po ako pastor. Baka tawagan niyo ako pagtapos, Pastor Lex. Hindi po yung message ng preacher. So, preacher, hindi po ako maninermon. So, lahat po ng lalabas sa aking bibig ay hindi pagpaparinig. No, may mga ganun kasing Kristiyano. Pambira, ito na naman. Ako na naman yung pinaparinggan. Ako na naman yung sinasaktan nito. Lagi naman. Na hindi po ganun yan. Mostly sa mga preachers, no, tanongin niyo po lahat ng preachers, mostly sa mga gawa nila, yung mga message na ginagawa nila ay para sa kanila. O, tandaan po ninyo yan. Kaya huwag po kayo magdadamdam sa mga preacher and pastor. Ako lagi pinaparinggan na itong pastor na to. Hindi po. Kadalasan po sa lahat ng ginagawa ng message ng mga preachers, para po sa kanila yan. Pinapaalalahanan nila yung kanilang sarili. Kaya naman po huwag kayo magdadamdam kay pastor, kay Brother Lex, kay Brother Jason, kapag nasaktan kayo sa message. Kami po, ang nagiging practice po namin dati, pag kami nasaktan sa message, papasalamat kami, nag-i-amen kami ng lakas. Amen! Bakit? Kasi isa yung patunay na buhay ka pa. Alam niyo yung mga patay, pag kinurot niyo yan, pag sinipa niyo yan, wala nang gagawin sa iyan. Akala mo, niloko ka yan. Pwede ba natin ako na ito, ba't di nagagalit ko? Kasi nga, patay na. Kapag ikaw ay nasaktan, ibig sabihin, buhay ka pa. Kapag yung message ng Panginoon, yung Bible verse, nasaktan ka sa word, nasaktan ka sa message ng preacher, ng pastor, magpasalamat ka. Kasi buhay ka spiritual. Kapag wala lang sa iyo yung message, kabahan ka na. Baka hindi ka talaga Kristiyano kasi walang dating sa iyo yung message. Alam niyo yung mga yung mga kabataan na rinding-rindi na sa sabi ng nanay, yung labas dito. Sabi ng kasabihan, ang nanay, ang ilaw ng tahanan. Sabi ng kabataan, bakit yung sa akin? Parang speaker. Kasi labas dito, buruan mo na lang. Diba? Pero bilang Kristiyano, matuwa po tayo kapag nasaktan tayo sa message. Kasi sabihin nun, buhay ka pa spiritually kasi nasasaktan ka sa message. Para yung toothpick. Diba? Maliit man, pag tinusok ka, napakasakit, diba? Saan ba kung tinusok? Di ko lang kung saan tinusok. Dito lang pala kung saan ka lang umamot. Dito lang pala yung masakit. Ganun kasakit yung message, yung salita ng Panginoon. At matuwa tayo kapag ano. So tayo po ngayon, mag-continue na. Di ko po may papangako yung time ko. Kasi pinaghandaan ko po talaga ito na hindi ko pipilit yung sarili ko na magmadali sa message. Kasi worship service naman. At yun yung main purpose kung bakit tayo nandito, para sa message. Kaya po sulitin natin yung message. Huwag niyo po akong tutulugan ha. Baka mamaya antokin kayo sa akin. Pambira, ganito pala mag-push si Brother Lex kapag worship service. Nakakaantok. Nakakayamot. No? Huwag niyo po akong tulugan ha. Higab-higab lang. Patago. Yung sa gilid lang. Ganun lang. Para di halata. Okay? Para safe pa rin, di ba? So tayo pong lahat ay tumayo and open our Bibles, yung mga dala nating Bible, in 2 Kings chapter 5 verse 20-27. Babasahin po natin yung verse 20 hanggang 27 ng salitan. Ako po sa verse 20, kayo po sa 21, hanggang sa magsabay po tayo sa 27. 2 Kings chapter 5. 2 Kings po, katabi ng 1 Kings. Yan. Tayo po tayong lahat. 2 Kings chapter 5. Chapter 5. Yan. Pag nakita niyo na po, tayo kayo. At magsabi po ng Amen.
Ayan, para alam mo po kung nandyan na kayo. Baka mamaya nagkukunwari lang kayo nandyan eh. Gawain ko dati yun eh. Nung kunwari nandyan ako, pag binabasa na gagawin lang ako. Pero di ko talaga nakita. Yan, para alam ng na nandyan na kayo. Nandyan na po kayo? Ayun. 2 Kings chapter 5 verse 20, basahin ko po at sundan ninyo. Sa verse 21, verse 20 ng chapter 5, 2 Kings. But Gehazi, the servant of Elisha, the man of God, said, Behold, my master had spared Naaman, this Syrian, in not receiving at his hand that which he brought. But as the Lord liveth, I will run after him and take somewhat of him. Verse 21. So Gehazi followed after Naaman, and when Naaman saw him running after him, lighted down from the chariot to meet him, and said, Is all well? Verse 22, and he said, All is well. My master had sent me, saying, Behold, even now there be come to me from Mount Ephraim 2 young men of the 2 sons of prophets. Give them, I pray thee, a talent of silver and 2 changes of garments. And Naaman said, Be content, take 2 talents. And he urged him, and bound 2 talents of silver in 2 bags, which 2 changes of garments, and laid them upon 2 of his servants, and they are there and before him. Verse 24, and when he came to the tower, he took them from their hand, and bestowed them in the house. And he let the men go, and they departed. Verse 25. But he went in and stood before his master, and Elisha said unto him, Whence comest thou, Gehazi? And he said, Thy servant went no whither. And he said unto him, Went not mine heart with thee, when the man turned again from his chariot to meet thee? Is it at the time to receive money, and to receive garments, and oliveyards, and vineyards, and sheep, and oxen, and men servants, and maid servants? Verse 27, sabay po tayo. The leprosy therefore of Naaman shall live unto thee, and unto thy seed forever. And he went out from his presence a leper as white as snow. Napakatindi po ng pag-uusapan natin ngayon. Hindi po biro itong pinagdaanan ng pag-uusapan natin ngayon. Ito pong tao na pag-uusapan natin ngayon ay servant katulad po ninyo. Servant din po katulad natin, katulad ko, katulad mo. Servant din siya ng Diyos at ng isang tao na katulong niya. But at the end of the story, may mangyayari pong hindi maganda sa kanya dahil sa isang pagkakamali. At yun po yung pag-aaral natin sa umagang ito. Tayo pong lahat ay yumuko. Pasalamat natin sa Panginoon, yung kanyang salita. Our Father in heaven, thank you Lord. Sa umagang ito, sa salita mo Panginoon, salamat po sa paggabay ninyo sa amin, sa opportunity Panginoon na mapag-aralan ng salita. I pray Lord na ikaw po siyang bahalang mag-lead, mag-guide sa amin Panginoon. Huwag niyo pong ilayo ang inyong pag-ibig ng inyong Banal na Espiritu sa amin. Gamitin po ninyo ito na siyang mag-guide sa amin, na magkakaisa kami sa inyong salita, na magtatanim sa amin ng inyong salita bilang isang binhi, at magtuturo sa amin, Panginoon, ng kaayusan na tama. I pray, Lord, gamitin po ninyo ito to encourage us as your servants, Lord, to encourage us to continue sa gawain ito. I pray, Lord, na ikaw po siyang bahalang kumilos sa lahat ng makikinig sa inyong tagapagsalita. Sa message na ito, ibinabalik po namin ang lahat ng pagpupuri at ang lahat ng papasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Makaupo na po tayong lahat. The title of our message today ay When a Servant Lost His Heart. Okay? When a servant lost his heart. Kapag kung saan ang Kristiyano ay nawala na yung kanyang puso. Yung isang naglilingkod ay nawala na yung kanyang puso. Okay? Kapag kayo ay nag-work na, mararanasan nyo yung katagalan. Yung una, enjoy na enjoy pa kayo. Ang aga nyo palagi pumasok sa work. Ganadong-ganado pa kayo kasi first sweldo eh. Ganadong-ganado kayo katagalan, mananawa kayo. Mawawala na yung puso ninyo sa trabaho. Kapag first day of school, ganadong-ganado ka pa. Diba? Ang aga mo pumasok, kahit yung tulog mo kinagabihan, alas 12 ka na matutulog, gising mo alas 5. Pero feeling mo buong buo yung tulog mo. Kasi may puso ka pa. First day. No, bakit? Kasi meron kang gamit, di ba? May bagong sapatos, bagong uniform, puting-puti yung uniform, may bagong mga notebook,
bagong ballpen, lapis, na-enjoy ka pa. May puso ka pa, pero nung nawala na yung puso mo, pagdating ng kalagitnaan, nawawalan ka na ng gana. At yun po yung pag-aaral natin ngayon. When a servant lost his heart, paano kapag yung Kristiyano ay nawala na yung kanyang puso sa ministry bilang naglilingkod sa Diyos? Naalala ko po yung message natin nung Wednesday sa pumuna ni Pastor Chris, kung nandito po kayo. Ang title po nun ay Put God First. Naunahin daw po natin yung Diyos. At alam po din yung mga kapatid, hindi po natin makakayang unahin ng Panginoon kung hindi po tayo naglilingkod sa Kanya ng tapat. Kung hindi po tayo nagkaroon ng puso sa Diyos ng isang lingkod ng Diyos. No, sabi po din na yun ni Pastor, paano mo magagawang mapaglingkuhan yung Panginoon? No, ikaw mismo wala kang puso sa gawain niya. Kaya po napaka-importante sa umagang ito na pag-aralan natin itong tao na to, na Kristiyano siya, take note, Kristiyano siya, naglilingkod siya sa Diyos, pinagkakatiwalaan siya ng isang tao, ng man of God, pero bakit nawala pa rin yung kanyang puso sa gawain? Tignan po natin yan mamaya. Gehazi, the servant of Elisha. Si Gehazi po ay servant po ni Elisha. In verse number 1 to 18, God uses Elisha to help and to heal Naaman, his leprosy. Makikita po natin ito pag binasa natin, na nandoon po mismo si Gehazi. Bakit? Nung nagbigay si Gehazi ng kanyang token sa pagpapagaling sa kanya, nakita niya. So malaki yung porsyento na nakita din ni Gehazi kung ano yung sinabi ni Elisha kay Naaman, paano siyang gagaling. Kasi itong si Naaman may leprosy po. Kung hindi, sa mga hindi po nakakaalam, yung leprosy po ay ketong. Yung ketong po ay type ng sakit na kung saan meron kang bakterya at ang tawag sa bakterya na kumakapit sa iyo ay mycobacteria. Tama ba? Mycobacteria ba? Mycobacteria leprae. Sa pagkakatanda ko yun yan. Mycobacteria leprae. Itong bakterya na ito ay kakapit sa balat mo. Yan, sa balat mo. Para ka netong nagsabon kasi mamumuti yung balat mo at itong bacteria na to, unti-unti niya kakainin lahat ng skin mo. After ng skin mo, yung flesh mo. After ng flesh mo, yung bone mo. Kaya lahat na makikita nyo may ketong, yung kuko, pudpod, nakaganyan, no? Pudpod. Yung ilong ubos. Yan, isa sa mga cause neto ay yung pagkain ng ating ilong, lahat ng ating hingaan, daanan ng hingaan, ilong, bibig, larynx, pharynx, lahat yan. Yun po yung ginagawa ng leprosy. At ito pong si Naaman ay meron pong leprosy. At in verse 14, Naaman healed from his leprosy. His flesh came again like unto the flesh of child, and he was clean. No, ang ganda po ng explanation ng Bible dito. No, after niyang mapagaling, yung balat daw ni Naaman ay gumanda at gumaling na parang isang bata. No, hindi po balat ko, hindi po ako baby face lang po ako, pero hindi ko po balat yun. Balat po ni Amara. Parang ganyan. Di ba si Amara, walang tigyawat, makinis, no, wala pang alam mo tawag din yung sa mga nanay, yung may guhit. Ano po ba tawag din? Wrinkles. Yun dito po, yung sa tiyan po. Stretch marks, no, wala pang stretch marks, wala pang wrinkles, wala pang yung itim-itim dito, wala pang peklat. Ganun po kaganda yung ginawa ng Diyos kay Naaman. Mamaya makikita po natin kung paano. In verse 15 to 16, Naaman want to bless Elisha with tokens, but Elisha refuses it, for it is God's glory to heal Naaman. Gustong-gustong bigyan ni Naaman si Elisha ng bayad. Kasi sabi niya, Naaman, Elisha, pinagaling mo ako, tanggapin mo itong regalo ko sa iyo. Bilang bayad ko man lang. Kaya yung mga albularyo ngayon, yung ginagawa, pinagaling kita, 500. No? Kaya yung ginagawa ng mga albularyo ngayon eh. Pero ito si Naaman, gusto niyang tulungan, pero sabi ni Elisha, hindi. No, sabi niya gano'n, it is God's glory to heal you. No, God's glory yun para mapagaling ka. Bakit mo ako ibigyan? In verse 20, Gehazi fell on his sinful action, and Gehazi started as a good servant in the latter first chapter, but in verse 15, Gehazi changes his heart. Kung babasahin po natin yung verse 20, nahulog po sa pagkakasala si Gehazi. Mamaya makikita po natin kung paano. We are talking about Elisha's servant, which is Gehazi. Brethren, Gehazi is the same servant of God by serving and helping Elisha. Tandaan po natin ito.
Si Gehazi po ay lingkod pa din ng Diyos sa pamamagitan ng pagtulong niya kay Elisha na lingkod ng Diyos. Ibalik po natin sa posisyon natin. Tayo po ay lingkod din ng Diyos na nakalagay sa kung saan kailangan natin tulungan yung ating pastor. At malaki po yung posibilidad na mahulog din tayo sa pagkakasala na ginawa ni Gehazi. Kaya po kailangan natin itong pag-aralan ngayon. And we are looking now is the heart of this servant. Ano ba yung naging puso ni Gehazi sa minister? Sa kanyang pinaglilingkuran, ano ba yung naging puso ni Gehazi sa paglilingkod sa Diyos? Ano ba yung naging puso ni Gehazi sa kanyang mga ministry? A good at first, but fall in chapter 5, verse 20 to 27. Good at first, but fall nung katagalan. The moment we receive Jesus Christ as personal Savior like Paul giving a good picture being Christ's follower and servant, the same must be our mga kapatid kung paano po natin natanggap yung kaligtasan. Kung paano po nagbigay ng magandang halimbawa si Paul nung siya ay naligtas. Ganun din daw dapat tayo. Mahirap pa bang intindihin yung binigay na example ni Paul after niya maging makasalanan, tumanggap sa Panginoon, nagbago na siya? May sinabi ba doon na si Paul ay nahulog sa kasalanan? May sinabi ba doon na si Paul ay tumalikod, nagsawa? May sinabi ba doon si Paul na naging makasarili after niyang maging mailis sa gawain ng Panginoon? Mga kapatid, wala po. And that's a good picture of true believer and good servant of God. Sa Matthew, pinakita po ni Jesus Christ, the Lord, bakit ko pinagdadaanan ito? Pwede bang ilampas mo sa akin itong cup na ito? Pwede bang hindi na lang may pako sa krus? But the end of their conversation, sabi ni Jesus Christ, let thine will be done. Panginoon, yung layunin mo pa rin. Mga kapatid, good servant. Okay? Good servant po yung pinakita ni Jesus Christ. At yun po yung gusto kong makita natin ngayon. Yun po yung gusto kong maintindihan natin ngayon. Yung pagiging good servant, mga kapatid. When a servant lost his heart, huwag nawa mangyari sa atin ito. Huwag nawa tayong mawalan. Hindi ko po kayo sinisermonan, ha? Seryoso lang po yung mukha ko ngayon, no? Kasi kadalasan nakikita nyo, nakangiti, nag-joke, nagkipagtawanan. So, dinadala ko po yung seryoso ng message ngayon sa mukha ko. Kung seryoso po ngayon, huwag po kayo manibago. Pumbira, seryoso si Brother Lex. Huwag po kayo manibago, ha? Kasi message po yung dala ko. No, hindi po ako galit. Kami po, bilang preacher, gusto namin kayong i-remind sa mga dapat nating gagawin. Mga kapatid, hindi po kami mga preacher magaling. Okay? Nagkataon lang po na yung authority ng Diyos para sa message ay nasa amin. At yung nagkataon lang din po na kailangan yung gawin ay pakinggan at intindihin yung message na pinapadala sa amin ng Panginoon. At gusto ko po na maintindihan ninyo na mga kapatid na pwedeng dumating yung time na servant tayo ngayon pero bukas hindi na. Gusto ko po na maintindihan natin yon. Okay? We are now talking a servant's heart. Our heart of ministering the Lord, and brethren, losing heart reflects on our action. Madali pong ma-discern ng minister ng Diyos, especially ng pastor, ng leader, kung ikaw na Kristiyano ay nangihina na sa gawain ng Panginoon. Kung yung puso mo sa ministry wala na, madali pong ma-discern ng minister of God yan. Mamaya makikita po natin kung paano na-discern ni Elisha na nahulog na sa pagkakasala, si Gehazi. At mga kapatid, brethren, we must be aware on those kind of situation. Hindi po biro yung pag-uusapan natin ngayon kasi napakalala po na nangyari kay Gehazi. Hindi ko na po papatagalin, sabihin ninyo, naka 20 minutes na ako, introduction pa lang. Now, point number 1, when the servant lost his heart, they made their own selfish decision. Napakasimple lang. When the servant lost his heart, they started to make their own selfish decision. Diyan na po nagsisimula na po na magiging makasarili na tayo. Look at the difference between Elisha and servant of God. In verse 18, a selfish man. In verse 20, tingnan natin na verse 18, sabi dito, basahin ko po ulit, verse 18, and this thing the Lord pardoned thy servant, that when my master go into the house of Rimmon to worship there, and he leaned it on my hand, and how I bow in the house of Rimmon, when I bow down myself in the Rimmon, and the Lord, saan ako? The Lord pardoned thy servant and thing. Nakita po ninyo yun, nung si
Nung si Naaman po ay napagaling sa kanyang sakit, nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan. But in verse 20, kabaliktaran po ni Gehazi, siya ay lingkod na pero nahulog sa pag-aasala. Kita niyo po yung pagkakaiba nila? Kita po ninyo, yung pinagaling ay naging mabuti sa Diyos at yung magaling na ay naging masama pa sa Diyos. Kita po ninyo yung danger? Ano po ibig ko sabihin? Dati po tayong may sakit. Pinagaling tayo ng Diyos. At ngayon na magaling na tayo, pwede pala tayo magkaroon ng sakit. Ganun po ka-danger yung pagiging Kristiyano. At kailangan po natin maging maingat. Gehazi shifted his heart into selfishness. By his own decision, he decided to take the tokens from Naaman without confirmation of Elisha. In verse 20-27, kung babalikan po natin, nag-decide po ng sarili si Naaman, di ba? Inalok siya ni nakita niya nasa likod siya ni, ito si Elisha, nandiyan si Naaman, inaalok si Naaman si Elisha, nakita niya, may ginto, ba, nanlaki yung mata niya, may ginto, may silver, ba, nandilat yung mata niya, ginto, silver, sabi niya, bihira lang makita nito, walang nagbibigay sa amin nito kasi nasa templo lang, nasa tabernacle lang sila walang nagbibigay sa amin nito, walang ganun sa amin. Sabi ganun, bakit siya inaalay ng ganun? Pero nagtaka siya, bakit si Elisha inalasan yun? Pagtalikod ng Elisha, ito na. Napakapilyo ni Naaman. Pagtalikod ng Elisha, pag-alis ni Naaman, tinakbo niya ngayon si Naaman. Naaman! Sabi niya ganun, Naaman! Pinapunta ko ni Elisha. Sabi niya, sayang daw yung binigay mo, pwede bang makuha ako na lang? Grabe kapilyo. Kita po ninyo yun? Grabe kapilyo, yung pagiging isang Kristiyano na nawala na ng puso sa gawain ng Panginoon. Pwede palang mangyari yun. Pwede palang mangyari yun. Na maging makasarili tayo sa pansarili nating kadahilanan. Sa bagay, maging makasarili tayo sa pansarili natin. Maging makasarili na para sa iba, no? Maging makasarili tayo sa sarili nating kadahilanan. In Proverbs chapter 3 verse 5-6, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. No, in letter A, Gehazi thinks he knows what is best. Nung siya ay naging selfish, nung nawala yung kanyang puso sa ministry, naging selfish siya sa kanyang pansariling mga pangangailangan, at ang nangyari, Gehazi thinks he knows what is best. Kita niyo yan? Kabago-bagong Kristiyano, alam na niya na lahat. Pastor, mali ang ginagawa mo. Bakit pinapatulong mo yan? Di pa naman siya baptize. Ako na lang. Mas magaling ako dyan. Mga kapatid, mag-ingat po tayo. Baka tayo na yun. Mag-ingat po tayo. Baka mas nagdudunong-dunungan na tayo sa Elisha natin. Baka nagiging si Gehazi na tayo. Mag-ingat po tayo. In 2 Kings chapter 5 verse 20, but Gehazi, the servant of Elisha, the man of God, said, behold, my master had spared Naaman this Syrian in not receiving at his hand that which he brought. Diba? Tignan nyo, napakalawak na lang pag-unawa niya. Naging malawak yung pang-unawa ni Gehazi. Itong si Elisha, tinanggihan yung biyaya. Ang dami-dami na mapupuntahan nito. Ako naglilingkod ako, bakit di na lang niya binigay sa akin? Selfish decision, mga kapatid. Gehazi became heady, ang tigas ng ulo. Ganyan po tayo dadating at hahantong kapag yung puso natin sa ministry ay nawala. Titigas po yung ulo natin. Nakarinig po ako ng kwento, paligsahan ng mga matitigas ang ulo. Ayan, paligsahan ng matitigas ang ulo. Ngiti-ngiti muna tayo konti. Masyado may seryoso. Paligsahan ng matitigas yung ulo. Japanese, French, at Pinoy. Isang araw, nagkaroon ng tournament sa patigasan ng ulo. At itong 3 kalahok na to yung natanggap para makasali sa tournament. Sila ay pinunta sa Burj Khalifa yun, di ba? Yung mataas sa Saudi. Saudi ba yun? Yan, Burj Khalifa. Simula doon, tatalong sila gamit una ulo. Kung sino yung manalo, siya yung may pinakamatigas na ulo. Ganda. Life or death. Diba? Pag di mo kinaya, patay ka. Pag nanalo ka, panalo ka. Dala mo yung bandila ng bayan. Nauna yung Japanese. Alam sa Japanese. Talon siya. Una yung noo. Talsikan yung mga utak. Sabi ng mga tao, boo! Boo! Talo yung Japanese, mahina.
Sabi ng French, mahinang nila lang. Ako naman, tabi. Sabi niya sa Pinoy, tabi. Kaya tabi niya yung Pinoy. Siya naman yung tumalon. Una yung bunbunan. Sa una, noo, talsikan niya noo, ay yung utak. Sa kanya bunbunan. Nabiak. Pero patay pa din. Mahina yung ulo. Mahina, patay pa din. Parehas silang patay. Ngayon, napaisip itong Pinoy. Ang bira, patay sila parehas. Yung isa talsik yun, isang biyak yung bunbunan. Hindi ko kaya to, ayoko na. Nagtago siya ngayon, hinanap niya siya ng mga judge. Nasaan yung Pinoy? Nandun sa sulok, pinipilit nila, sige na, ikaw na. Ayoko na, natatakot ako. Yung dalawa nga namatay, sige na, ikaw na kaya. Ayoko. Sabi ng judge, palalo ang Pinoy! Ang tigas ng ulo! Ang galing ng Pinoy! Ang galing natin, no? Tigas ng ulo natin. No, wag nawa tayo maging ganong klase ng Kristiyano. No? Kung minsan, baptist pa yung mga matitigas yung ulo. Mag-ingat po tayo. Pwede po tayo umantong sa ganong sitwasyon na tayo na pala yung pinakamatigas yung ulo. Mag-ingat po tayo mga kapatid. Jeremiah chapter 3 verse 15, and I will give you pastors according to mine heart. Okay? Which shall feed you with knowledge and understanding. Namnamin po natin yung salita na yan. I will give you pastors according to mine heart. Hindi po basta-basta yung nilalagay sa church na pastor. Okay? Para bastusin lang natin, no? Para baliwalain natin yung sinabi niya. Para hindi pakinggan yung pakiusap niya na church, tulungan niyo ako. Para hindi pakinggan yung sinasabi na church, kailangan ko yung tulong niyo. Ang sabi ng Jeremiah chapter 3 verse 15, and I will give you pastors according to mine heart. Galing po yung sa Diyos. Which shall feed you with knowledge and understanding. Huwag po nating baliwalain yung nilagay ng Diyos na pastors, leaders, preachers, mga teachers, mga disciplers. Galing po yan sa Diyos. Huwag po nating babaliwalain. Baka mamaya nagiging heady na tayo na Panginoon. Tao ba din naman yan? Kristyano ba din naman yan? Sabi mo, pantay-pantay kami. Hindi po ganon. Pantay-pantay po tayong lingkod, pero siya yung pinagkatiwalaan ng Diyos. Si Elisha po ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Si Gehazi ay pinagkatiwalaan ng Diyos, pero nahulog pa din siya. Pwede po tayo dumating sa ganong pagkakataon. Letter B, Gehazi misdirected God's blessing. Napakapilyo talaga ng batang to. Gehazi misdirected God's blessing in chapter 20, second part ng 20. But as the Lord liveth, I will run after him and take somewhat of him. Ginamit pa yung pangalan ng Diyos. Sa pangalan ng Diyos, kukunin po yung mga binigay ni Naaman na hindi tinanggap ni Elisha. Baka ganun tayo ha. Sa pangalan ng Diyos, ipagpapatuloy ko yung trabaho na ito kasi alam ko na tutulungan ako ng Diyos dito. O nawala, naging ano ka na, naging macho dancer ka na, naging killer ka na. Sa pangalan ng Diyos, makakatulong sa ito ganyan. Sa pangalan ng Diyos, hindi mo na ako tutulong sa ganitong gawain kasi alam ko nandiyan naman sila. Mag-ingat po tayo, baka kagaya na tayo ni Gehazi, na sa pangalan ng Diyos, ginagamit mo na yung pangalan ng Diyos, pero hindi naman gawain ng Diyos. Mag-ingat po tayo. Mga kapatid, mag-ingat po tayo. He forgot that God can bless them with or without the token of the Amen. Nakalimutan po niya na meron mang token si Naaman, tatanggapin man nila o hindi. Pwede pa silang pagpalain ng Diyos, meron man nun o wala. Nakalimutan po ni Gehazi. Bakit? Selfish decision. His heart, he lost his heart. He lost his heart. He made his selfish decision. Mag-ingat po tayo mga kapatid. Pwede po tayo mahulog sa ganitong scenario. Gehazi forgotten what example that Elisha gave in verse 16. In verse 16, but he said, as the Lord liveth, pansinin po ninyo ha, parehas po silang gumamit ng as the Lord liveth. Alam nila parehas na merong Diyos. Take note, parehas silang naglilingkod. Parehas silang alam na nakatingin sa kanila yung Diyos. Alam na buhay yung Diyos. Pero magkaiba sila ng pinagamitan ng as the Lord liveth. In verse 16, as the Lord liveth, sabi ni Elisha, before whom I stand, I will receive none. Sabi ni Elisha, di ba? I will receive none. And he urged him to take it, but he refused. Kita niyo yung pagkakaiba? Pinilit ni Naaman si Elisha na tanggapin yung kanyang token, pero tanggi din ng tanggi si Elisha sa bagay na yun. Bakit? Ang sabi niya, as the Lord liveth. Alam ko na buhay yung Diyos, hindi ko kailangan manangan sa bagay na yan.
Pero kabaligtaran ni Gehazi, as the Lord liveth, kailangan ko yung token na yan. Mag-ingat po tayo, baka ganun na tayo. Preach ng preach, yung mga preacher, as the Lord liveth, di natin kailangan mamuhay sa ganyang bagay, di natin kailangan makiayon sa kanilang pamumuhay, di natin kailangan maging ganito, maging ganyan, pero ikaw pilit ka din ng pilit, pastor, as the Lord liveth, kailangan ko to, kailangan ko yan, kailangan namin to. Mag-ingat po tayo. Pwede po tayo dumating sa point na ginagamit natin yung pangalan ng Diyos sa maling paraan. Bakit? Selfish decision. Mga kapatid, selfish decision. Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ. Kanina po tayo na crucified? Kay? Parang hindi kayo na crucified kay Christ Sabi dito, Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ. Kanino ako na-crucified? Kay Christ. Kanino kayo na-crucified? Kay Christ. Pare-parehas pala tayo kay Christ. Bakit mag-iiba-iba tayo ng tutunguhan? Tama ba? Tama po? Ay, mukha tuloy galit Tama po. Kaya pala hindi kayo sumasagot. Ngayon ko napansin, kaya pala hindi kayo sumasagot. Hindi po ako galit. Tama po. Ayun. Kaya pala, hindi pala yun. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. Ang linaw po. Hindi na ako namumuhay sa sarili ko ngayon, kundi kay Kristo na. And the life which I now live in flesh, I live by faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Napakalinaw po mga kapatid. Kung tayo po ay tumanggap na kay Kristo, tayo po ay naging servant of God na. Okay po? Kaya po bakit kailangan nating pag-aralan ito? Kasi pwede na yung puso natin sa minister as servant of God. Pwedeng mawala at yun po yung iniingatan nating mangyari. Na huwag naman po sana mangyari. Point number 2. When a servant lost his heart, they look and prioritize reward. They look and prioritize reward. Very danger. Pwede tayong dumating sa punto na we are looking and prioritizing reward or award. Mag-ingat po tayo. Be careful for wrong motives, preachers, kami po yung teachers, song leaders, instrumentalists, choir members, soul winners, members, lahat po tayo. Be careful for wrong motives, mga kapatid. Baka nagiging goal na natin yung mga reward na pwede natin matanggap. Sabi ni Pastor, pag mas maraming na soul winner, matatanggap. Nag-ano po ba kayo? Pag maraming na-invite, pag nakapitong invite, may matatanggap. Baka yun ay nagiging natin. Mentality natin, be careful of doing for those things forward. It is wrong motive in Colossians chapter 3 verse 23 to 24. Pakibasa na lang po dyan. And whatsoever you do, do it heartily, malinaw po, as to the Lord and not unto men. Huwag po tayo maging men pleasers. Knowing that the Lord, you shall receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Ang inaantay po natin ay yung inheritance na galing sa Diyos, kasi kay Jesus Christ po tayo nagsiserve ngayon. Pero kung sa tao ka nagsiserve ngayon, malamang mag-aantay ka talaga ng reward na matatanggap mo. Kaya hindi na ako nagtataka bakit si Gehazi nahulog sa pag-aasala. Naglilingkod siya sa Diyos, pero tinurn niya yung kanyang puso na maglingkod na sa tao. Yun po yung ingatan dapat natin. Letter A, Gehazi start to make a story. Nagsimula ng gumawa ng kwento si Gehazi in verse 21 to 22. Diba yung sinabi niya kanina? Pinabalik ako ni Elisha. Yung tokens daw na binibigay mo na hindi niya tinanggap, tatanggapin na daw niya ngayon. Gumawa na po siya ng kwento. Okay? Bakit? He lost his heart. And he changed his goal. He looked for the reward. He prioritized the award. Ganun po yung naging pagkakamali ni Gehazi. Nagsimula na po siyang gumawa ng kwento para sa bagay na gusto niya makuha. May narinig po akong kwento. Yan, ngiti po kayo ulit. Patungkol sa isang tao, ang balikbayang si Dan. Yan, si Dan naman po yung tao natin ngayon. Ngayon, itong si Dan, paglalaway ko. Ngayon itong si Dan ay pumunta ng Amerika. First time niya sa Amerika. Yan, Amerika. Galing siya sa Amerika. Kasama niya yung kanyang
Kaibigan, ang problema, itong si Dan, expired yung kanyang visa. Siya po ngayon ay TNT na. Alam niyo yung TNT? Tago ng tago, takbo ng takbo, ayan. TNT na siya. Tago na siya ng tago. Expired na yung ano niya eh. Yung visa niya eh. Ngayon, isang araw, na-boring siya. Sabi ng kaibigan niya, boring ka na ba? Ito, yung card ko. Mag-mall ka. Mag-mall ka. Magliwaliw ka hanggat gusto mo. Huwag ka lang magpapahuli. Kasi nga, expired yung ano niya. Expired yung visa niya. Huwag ka lang magpapahuli. Ngayon, punta siya sa mall. Punta siya sa... Ano bang mall sa ibang bansa? Ano bang mga mall sa ibang bansa? Walmart. May Walmart ba doon? Walter Mart. Yan, Walter Mart. Ayun, Landers. Yan, Landers. Naalala ko na. Landers. Punta siya sa Landers. Ngayon, nag-shopping siya. Bagong sapatos, bagong damit. Ngayon, nung babayaran na niya, punta na siya sa cashier. Ngayon, bibigyan na niya, tinanong siya ng cashier. Sa English eh. In English siya ng cashier. Sabi sa kanya ng cashier, is this for cash or visa? Sabi niya, naku, hinahanapan niya ako ng visa. Sabi ng cashier, is this for cash or visa? Naku, alam ata niya na TNT ako, ba't hinahanapan niya ako ng visa? Dali-dali siya tumakbo at sumakay sa kanyang jeep. Sa kanyang sasakyan. Naging Pilipino. Dali-dali siya tumakbo at sumakay sa kanyang sasakyan. At sa pagmamadali niya, hindi niya napansin na paubos na pala yung kanyang gas. Kaya siya ay pumunta sa gasoline station para magpagas. Ngayon siya ay magpapagas na, tinanong siya ng boy. Sabi sa kanya ng gas boy, Sir, papers. Naku, hinahanapan ako ng papel. Ba't kailangan niyo ng papers? Sabi niya, naku, alam ata nilang lahat na TNT ako. Sabi niya gano'n. Ngayon, sa pag-aakala niya na hinahanapan siya ng papel ng gas boy, iniwan niya yung kotse niya. Dali-dali siyang tumakbo. Sa pagtakbo niya, nakakita siya ng payphone. Alam niyo yung payphone sa ibang bansa? Yung malaking telephone booth. Phone booth. Yan. Sabi niya, naalala niya, sabi pala sa akin ng kaibigan ko, kapag nangailangan ako ng tulong, tawagan ko siya. Kapag ako ay hinahanap na ng mga pulis, tawagan ko daw siya. Kaya ang ginawa niya, punta siya sa payphone, tatawag siya. Ngayon, nang pag-dial niya number, sabi sa kanya ng phone, hello, this is AT&T, how may I live? Naku, alam niya, AT&T ako. Takbo ulit siya, kakamadali niya takbo ngayon, nasa lubong niya yung Amerikano. Sabi sa kanya ng Amerikano, sabi sa kanya, kasi syempre nagmamadali siya. Ngayon sabi sa kanya ng Amerikano, Sir, are you done? Naku, alam niyo, pangalan ko, Dan yung pangalan ko, takbo ulit siya, kinakabahan na siya. Nung hinimatay siya, sabi sa kanya ng Amerikano, Sir, Bicol, naku, alam niyo, taga Bicol ako, uwi na ako ng Bicol. O, yan ganon. Diba? Nakakatakot pala sa ibang bansa, pag TNT ka. Pag hindi mo alam yung English, pwede kang paghinalaan ng kung ano-ano. Mga kapatid, mag-iingat po tayo. Mag-iingat po tayo, mga kapatid. Kwento ko lang yun Larinig ko lang din yung kwento na yun. Mag-iingat po tayo, mga kapatid. Sa pagiging Kristiyano natin na nauubos na yung puso natin sa ministry, pwede pala tayo maging story maker. Kagaya ni Gehazi na gumawa na ng kwento para sa kanyang sarili, pwede pala tayo maging ganun, Pastor, hindi mo na ako pupunta. Masakit kasi yung tiyan ko. Yan na. Pastor, hindi mo na ako mag-aware. Namamawas kasi ako. Ay na, ang galing yun. Pastor, tunog galing yun. Tunog lolo, hindi paus. Pastor, paus kasi ako, Pastor. Masakit po yung ulo ko, Pastor, hindi mo nasama sa meeting. Baka maging storyteller, story maker na tayo, mga kapatid. Pag-ingat po tayo. In 1 Timothy chapter 6 verse 10, the love of the money is the root of all evil. Sinabi ba dito na masama yung pera o hindi? Ang sabi lang po, the love of money is the root of all evil. Yung pera daw po yung nagiging ugat ng the root of all evil. Nagiging ugat ng kasamaan. Hindi po masama yung pera, hindi po masama yung gold and silver, hindi po sana masama yung inaalok ni Naaman, pero naging root ito ng evil kay Gehazi. Mga kapatid, hindi po masama yung pera, kaya po nagigiving tayo, kailangan natin ito para mapagpatuloy yung gawain. Nagiging masama po ito sa ating desire. Baka mali na yung desire natin sa mga bagay-bagay na nakikita natin. Baka mali na yung desire natin sa mga bagay na inaalok sa atin. Nakakita ka lang ng magandang opportunity. Naku, kay Lord na ata galing ito. Grab ka agad ng grab. Ipag-pray mo muna kung galing ba yun sa Diyos o hindi. Gehazi disregarded Elisha's pride in faith, letter B. Gehazi disregarded Elisha's pride
in faith. Binaliwala niya yung faith na pinangahawakan ni Elisha. Kung makikita po natin, kung babalikan po natin yung verse, di ba, pinangalandakan ni Elisha na hindi ko kailangan yan. Sabi niya, hindi ko kailangan yan, yung Diyos ko mayaman, siya yung nagpagaling sa'yo. Pero binaliwala yun ni Gehazi at sabi niya, kailangan ko yan. Ang laki ng pagkakaiba. Kasi si Elisha may heart of servant at si Gehazi ay nawala na. Ang laki po ng pagkakaiba. Baka po dumantong tayo sa ganong sitwasyon na ang laki na po ng pagkakaiba natin sa dating tayo sa ngayon. Mag-ingat po tayo, pwede po tayong humantong sa ganong sitwasyon. Later si Elisha began to feel sadness of Gehazi's action. Pwede pong malungkot yung ating mga leaders, yung ating Panginoon sa mga action na gagawin natin. He knew everything and discerned Gehazi's action. In verse 25 to 26, sabi po daw, but he went in and stood before his master, and Elisha said unto him, Whence comest thou, Gehazi? And he said, Thy servant went no whither. Tinanong siya ni Gehazi, and ni Elisha, Gehazi, saan ka galing? Kahina lang, kasama kita. Nung nag-aalok ng pera, kasama kita, bakit nung umalis, wala ka na? Ikaw ha? Bakit wala ka na? Kanina lang, nung pagtapos natin mapagaling, si Naaman, nung inalahin tayo ng pera, sabi natin parehas na hindi. Pero nung pag-alis niya, wala ka na. Saan ka nagpunta? Tinatanong siya ngayon ni Elisha. Alam ni Elisha yung ginagawa niya. At nalungkot doon si Elisha. Nalungkot siya sa ginawa ni Gehazi. In verse 26, and he said unto him, Went not mine heart with thee? Tingnan nyo, napaka-emotional. And sabi ni Elisha, and he said unto him, Went not my heart with thee? Hindi ba sumasa iyo ang puso ko? Sabi mo, imagine mo, sabihan ka ni pastor nun, Jimmer, hindi ba sumasa iyo ang puso ko? Gaganunin ka, bakit wala ka nung soul winning? Bakit wala ka nung ganitong ministry? Inaantay kita na maging maaga ng worship service, bakit wala ka? Wala ba sa iyo yung puso ko? Pag ginanong ka ni pastor, anong sasagot mo? Tayo ba dito in verse 26? When the man turned again from his chariot to meet thee, is it the time to receive money? Nagalit siya bigla. Nagdamdam na siya, nagtampo na siya. To receive garments, olive yards, vineyards, sheep, oxen, maidservants, and maidservants. Yan ba yung tamang aksyon na ginagawa mo bilang lingkod ng Diyos? Isa-isa yung kaibigan ni Pastor Jimmer. Gagalunin ka. Karil, Lorraine, gagalunin ka bigla. Sam, tama ba yung ginagawa mo? O anong gagawin niya? Magagalit ba kayo kay Pastor? Katulad ni Gehazi. Sabi ni Gehazi, sabi ni Elisha, saan ka galing, Gehazi? Diyan lang po, Pastor. Nag-unwind lang, medyo na-stress sa meaning eh. Ang init pala, nakapagod mag-choir. Napakaraming reason na nagiging dahilan ng kalungkutan ng mga leaders. Papayag ka ba na isa ka sa dahilan kung bakit yung leaders mo nangihina? Kung bakit yung leaders mo nawawala ng gana sa ministry na magpatuloy? Kung bakit yung leaders mo nagdududo na sa power ng Panginoon? Matulungan siya mapalago yung gawain? Papayag ka ba na ikaw isa ka sa dahilan ng mga bagay na yun? Papayag ka ba na ikaw ay si Gehazi na naging rason ng kalungkutan ni Elisha? Papayag ka ba? Tanungin mo yung sarili mo, papayag ka ba na isa ka sa mga yon? Mag-ingat po tayo mga kapatid. Jeremiah chapter 3 verse 15. And I will give you pasture according to mine heart, which shall feed you in knowledge and understanding. When a servant changes his heart, rewards become his priorities, mga kapatid. Kapag ang puso mo ay nawala na sa gawain ng Panginoon, mag-ingat po tayo. Rewards become our priority. Sometimes you will wonder, what is the purpose of your duties and job? Minsan magtataka, ano ba yung purpose ng ginagawa ko? Wala man ako napapala. Wala namang sweldo, wala namang pera. Di naman dumadag yung kapugian ko, kagandahan ko. May itim pa ako sa soul winning. Namamahit pa ako kasi puro tinapay kami. Mag-wonder ka, bakit ganon? Bakit naman ganon? Please stop thinking for rewards rather to please the Lord. Mga kapatid, kaya po tayo nag-wonder sa mga bagay na yun. Bakit nakapokus kasi tayo sa reward? Pero kung titigilan natin yung pag-focus sa reward, hindi ka magtatanong sa Diyos bakit nga ba nagsasolvin ako? Tatanong mo ba? Hindi na. Kasi alam mo sa sarili mo na may mga Kristiyano na nakakailangan sa'yo. Bakit ako nag-core? Hindi mo natatanong sa Diyos yun kasi alam mo na kailangan mo paglingkuran yung Diyos.
Bakit ako nag-give sa Panginoon? Kasi di mo na tatanungin yun kasi alam mo na may ibang mangangailangan na pananalipin yun. Mga kapatid, mag-ingat tayo. Mag-ingat po tayo mga kapatid. Baka dumating tayo, humantong tayo sa ganong punto ng buhay natin. Bilang isang Kristiyano, nagiging miskulang Gehazi na tayo. Okay, last, number 3. Pagpamanin nyo na po, masyadong mahaba. They forgot God's authority. Gehazi forgot God's authority. Ito po yung pinaka nakakatakot sa lahat. Kapag nakalimutan na po natin yung authority na binigay sa atin ng Diyos, mga kapatid, mahiya ka. Ay, ito naman. Mga kapatid, mahiya po tayo. Mahiya ka. Niligtas ka ng Diyos. Napako siya sa krus. Siya yung pinalo. Siya yung naging duguan. Alam niyo yun? Ako naiyak ako pag naalala ko yung video ng Passion of the Christ. Kasi ang laki ng sacrifice niya. Alam niyo yun? Kaya bakit magda-doubt ka sa kakayanan ng Panginoon sa buhay mo? Bakit magiging selfish ka? Bakit titingin ka sa reward? Eh yung Panginoon hindi nagdalawang isip para sa'yo. They forgot God's authority. Nakakalungkot po yung bagay na ito. Whether you are a child or parent, mga kapatid, student or teacher, leader or member, you must know and who and where your priority is. Lagi po nating itatak sa ating kukote. Ano nga ba talaga yung priority natin dito sa gawain ng Panginoon? Para ba dumami lang? Para ba may pulpit name lang ni pastor na itong kapatid na to, napakasipag, napakagaling? Para ba mabigyan lang ng reward? Mga kapatid, intindihin po natin yung ministry. Intindihin po natin yung opportunity to become a servant of God, follower of Christ. When you fall of looking for the authority, at least look on the final authority. Kapag nalilito ka na, okay? Kapag duda ka na, okay? Kapag hindi mo na alam kung bakit Kristiyano ka, kung bakit nagpapatuloy ka pa kahit hirap na hirap ka na, bakit parang hindi sumasang-ayon yung Diyos sa mga plano mo, sa mga prayers mo, bakit hindi dinidinig? Kapag nagdududa ka na, at least kung nagdududa ka sa Diyos, ito na lang. Okay? Ito pong bagay na to, hindi tayo papalya nito. Pag nag-doubt ka sa Diyos, ipapaalala nito na huwag kang mag-doubt sa Diyos. Kapag naisip mo na hindi kaya ng Diyos, ipapaalala nito na kaya ng Diyos. Kapag nag-iisip ka na baka hindi naman talaga yun yung purpose sa akin, baka ito talaga yung mas maganda na mapapalayo ko sa gawain ng Panginoon, basahin mo lang to. The final authority of God. Okay? Para hindi po tayo maligaw kagaya ni Gehazi. Nakakalungkot po na may mga ganong klaseng Kristiyano na nasa gawain na ng Panginoon, na nasa ministry na ng Diyos, na nabigyan na ng authority ng Diyos to lead yung gawain ng Panginoon, pero naliligaw pa din. Nawawala kasi yung puso sa gawain ng Panginoon. Nawawala kasi yung puso as servant of God. Letter A, Gehazi decide without the permission of God. Ito po yung kailangan natin unawain. Nung tayo ay naging servant of Christ, servant of God, tandaan mo yung pangako mo sa Diyos nung naging Kristiyano ka. Tandaan mo yung una mong pinangako sa Diyos nung niligtas ka niya. Naramdaman mo yung sobrang init mo sa gawain. Tandaan mo yung pinangako mo nun sa Diyos. Huwag na huwag mong dadaanin sa pangako at iyak lang. Lagi mong tatandaan, mag-decide ka na hindi ko itataliwas yung permission ng Diyos sa buhay ko. Tandaan mo yung mga pinangako mo sa Diyos. Tandaan natin yon. Para yung puso natin as minister, as servant, hindi po mawala. Proverbs 3 verse 7, Be not wise in thine own eyes, fear the Lord and depart from evil. Yun po yung qualification, yun po yung tunay na kahulugan ng pagiging isang servant of God. Magkakaroon ng fear sa Diyos. Minumulat yung mata sa katotohanan. Hindi nagiging selfish. Hindi nagiging
goal seeker, ay reward seeker, di nagiging reward-oriented, goal-oriented, reward. Mag-ingat po tayo. Letter B, Elisha decide to curse Gehazi. Ito na po yung nakakatakot na part. Basahin po natin sabay-sabay verse 27. Buksan po ninyo yung Bible ninyo. In 2 Kings chapter 5 verse 27. Tignan po ninyo. Sabay-sabay nating basahin or read. The leprosy therefore of Naaman shall leave unto thee and unto the seed forever. And he went out from his presence a leper as white as snow. Ito po yung nakakatakot. Take note, Kristiyano po itong si Gehazi. As a matter of fact, sabi ng Bible, he is a servant of God. Wala pong pinagkaiba sa atin yun. Mainit ka mang Kristiyano o hindi, kung talagang ligtas ka, servant of God ka. Ang nakakatakot, pag tumalikod tayo, ang sabi dito, sa sobrang galit ni Elisha, yung ketong ni Naaman, mapasay nawa. Sa sobrang galit ni Elisha, pasaway kang Kristiyano ka, pasaway kang servant ka, yung ketong ni Elisha, mapupunta sa'yo. Yung ketong ni Naaman, mapupunta sa'yo. Kung kayo tatanungin, patas ba yan o hindi? Huwag po tayo magkunwari. Kung sakali ikaw si Gehazi, ang tagal mong Kristiyano, ang tagal mong naglingkod sa Diyos, ang tagal mo naging sunod-sunuran sa leader mo, inuuna mo na yung leader mo kaysa sa sarili mo, sa isang pagkakamali, habang buhay mong pagsisisihan yun, patas yun o hindi? Di ba parang hindi? Di ba parang hindi? Pero alam po natin na patas yun sa paningin ng Diyos. Bakit? Tayo po mismo sa sarili natin, alam natin na yung servant na yun ay katulad ko. At alam natin yun na nangyari sa kanya, pwedeng mangyari sa atin, kapatid, mag-ingat ka. Baka bukas may leper ka na. Baka bukas may ketong ka na. Baka kakamayan kita, hindi ka nakaganyan ka. Mag-ingat po tayo. Baka yung ketong ng maduming tao ay napunta sa'yo. Biblically speaking, power of God, kaya napunta kay Gehazi yung ketong ni Elisha. Kung hindi po kayo naniniwala sa authority ng Bible, ipapaliwanag ko po sa kanyo, science. Kala mo talaga magaling sa science. Scientifically, si Elisha ay may ketong. Hinawakan niya lahat ng bagay. Bakterya po iyon. Pag hinawakan mo yung bagay na hinawakan ng may ketong, pwede mapunta sa'yo o hindi. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na ang daya ng Diyos. Kasi unang-una sa lahat, andun na yung paalala ng Diyos. Pinakita niya na kay Elisha. Sabi ni Elisha, ayoko. Nahiya lang sabihin si Elisha, may ketong ka eh. Nahiya lang sabihin si Elisha, may nahiya. Pinakita na ng Diyos na sa Elisha ka, tinanggihan na yan. Yung pastor mo nga, tinanggihan na yan. Yung leader mo nga, pinaalalahanan ka na. Tutuloy ka pa din. Mga kapatid, tignan mo yung katabi mo, baka may ketong yan. Baka may ketong yan, tignan mo ha. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka, baka may ketong na yan. Hindi po kotong ha. Hindi po kotong. Ketong, mag-ingat po tayo. Kristiyano po si Gehazi, katulad natin at pwedeng mangyari sa atin ito. Ano yung Brother Lex, magkaroon ng ketong? Oo, pwede ka rin magkaketong. The worst thing, yung nalayo ka sa leader mo. Naging backslider po. Nasa kanya po yung curse ng Diyos. Ang sabi doon, hanggang sa kanyang ika-4 na salinlahi. Imagine that. 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, 7 years, 8 years, 10 years, 17 years ka naging Kristiyano sa isang pagkakamali, buong angkan mo magkakasala sa ginawa mo. Imagine that. Ang tagal mo nagpagal sa gawain ng Panginoon sa isang pagkakamali. Yung anak mo, yung apo mo, papahirapan ng Diyos dahil sa'yo. Imagine that.
Kakayanin kaya ng konsensya natin yon sa isang pagkakamali natin. Kaya kapatid, mag-ingat tayo. Gusto ko pong maunawaan natin na lahat tayo ay servant na ng Diyos ngayon. Sino dito yung ligtas? Pakitaas po ng kamay. Parang awan nyo na po. Ligtas po kayo. Kung kayo po ay naging ligtas, kayo po ay naging followers of Christ. Kung kayo po ay naging followers of Christ, kayo po ay naging servant of God. Ngayon, ang pinag-uusapan po natin, yung possibility to lose your heart as a servant of God. Maging aware po tayo nun. Anytime, pwede pong mangyari yan. Pwedeng bukas, na-lose mo na yung heart mo sa ministry. Ayaw mo na ulit mag-choir. Ayaw mo na ulit mag-soul win. Ayaw mo na ulit tumulong sa gawain ng Panginoon. Hindi mo na pinapakinggan yung pakiusap ni Pastor. Pinapaalalahan ka rin ng Bible ng mga message, binabaliwala mo pa din. Mga kapatid, mag-ingat ka. Baka yung ketong nasa iyo na. Mag-ingat tayo mga kapatid. Yung bagay po na ito, kailangan natin pag-ingatan. Huwag po natin hayaan na mapunta sa atin yung ketong, yung sakit, yung dumi ng isang hindi naniniwala sa Diyos. When you feel that our authorities are far from the highest authority, notice if the leprosy is in with you. Your life becomes miserable. Lagi po nating tatandaan. Conclusion po tayo, never ever lose your heart. Mga kapatid, never ever lose your heart. Sometimes, sometimes we are looking for something that fits to our expectations. Okay? That fits our expectations, but always remember our ways is not His. His is always better. Minsan mag-iisip ka, ito yung plano ko Lord, ba't hindi mo ginagawa? Huwag po tayo magtaka kasi mas maganda pa din yung plano ng Diyos. Si Jesus Christ nga na Diyos, anak niya, nagtaka ba bakit kailangan siyang ialay? Hindi naman, di ba? Anyone can start to begin, but not anyone can continue with consistency unless they are leaning on the Lord. Lahat po tayo nag-continue na eh. Di ba? Lahat po tayo nag-start na eh. Naging servant of God na eh. Lahat po tayo naging willing na sa ministry. Pero hindi po lahat nag-continue. Hindi po lahat nagkaroon ng consistency. Mag-ingat po tayo mga kapatid. Sabi nga sa kanta, kung alam niyo yung kantang Cross His Heart, sabi doon, pagpasensya niyo na po, kakantahin ko para lang maintindihan natin. Sabi doon sa kanta, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. We are servants of God. The only thing na kaya natin panghawakan ay yung magtiwala sa Diyos. Si Noah, ang hirap ng trabaho niya, pero nagtiwala siya sa Diyos. Si Moses, ang hirap ng pinapagawa sa kanya, hati mo yung dagat, pero nagtiwala siya sa Diyos. Mga kapatid, ang babaw po ng mga problema natin. Pera, hindi pagkakasundo, kapitbahay, trabaho, ang babaw po kapatid. Pagdating mo sa langit, ikaw compare mo yan kay Noah, baka tawanan ka niya. Baka ipagsigawan niya, mga kapatid, may tao dito, nagkaroon lang ng pagkukulang sa pera, nag-backslide na. Tawanan nyo. Baka ganunin kayo ni Noah. Papayag ka. Lahat kami, kakilala ka namin, makikitawa kami para lang di kami madamay sa'yo. Pero ikaw din naman, ganon. Papayag ka. Pagdating mo sa langit, ganon. Mahirap po. Brethren, trust His heart for you to lose not your heart as a servant of God. Stop making your own decision. Stop looking and prioritizing your reward. And stop forgetting God's authority. Mga kapatid, tayo pong lahat ay pumikit. Nais ko po na nauintindihin natin yung message ng Panginoon sa umagang ito, sa tanghaling ito. Hinihimo ko po na tayong lahat ay pumikit.
kausapin mo yung Diyos ngayon. Unawain mo yung binigay na lesson ng Diyos sa buhay ni Gehazi. Kausapin mo yung Diyos. Alam niyo po, habang ginagawa ko itong message na to, habang ina-analyze ko itong message na to, yung isang reason na nagbibigay sa akin ng encouragement to continue this message is the Lord Jesus Christ. Yung kanyang effort, yung kanyang sacrifices, kausapin mo yung Diyos. Lahat ng yun ginawa para sa iyo to be the servant of God. Ngayon ka pa ba susuko? Ngayon ka pa ba manghihinawa? Mapapagod? Ngayon ba tayo mawawala ng puso sa gawain ng Panginoon? Mga kapatid, no exception. Lahat po tayo lingkod ng Diyos, servant of God. Kausapin mo yung Panginoon. Kung hindi yung maabot yung presence niyo dyan sa upuan mo, iluhod mo sa altar. Kausapin mo yung Diyos. Kailangan mo ma-encourage. Kailangan mo ma-recharge yung faith mo para hindi mag-lose yung heart mo sa ministry as servant of God. Mga kapatid, kausapin po natin yung Diyos. I give you a minute para magkaroon ng conversation sa Panginoon. Kung paano nangusap sa iyo yung message, kausapin mo yung Diyos. Let's pray. Our Father in heaven, thank you, Lord, for your message. Thank you for encouragement. Thank you for teaching us. Salamat sa paggising sa aming Panginoon, sa pagtutuwid sa aming mga pagkakamali. Salamat sa mga examples na binigay mo sa aming Panginoon. Dalangin namin naman na ang message mo na ito ay mamutawi sa puso ng bawat isa. I pray, Lord, gamitin ninyo itong word na ito as a seed na kayang may tanim sa aming mga puso na may kagalakan, maaring lumago at magbunga, Panginoon. Maaring ma-share, maging encouragement din sa iba. Salamat, Panginoon, sa message mo ay pinagkatiwala sa amin. Ang lahat po ng ito, Panginoon, ay tinataas po namin sa inyo, ibinabalik at sinasamba sa tanging pangalan ng inyong anak si Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Praise God sa message po natin ngayon. I hope and I pray